mga kasama. So balik live na naman tayo. So right now, on the way back home na ho tayo. Nakatapos na tayo ng isang maghapong obligasyon, deliver. Back to home base na naman tayo tomorrow uli. So live tayo at magbibigay tayo ng panibagong informations again and knowledge. So sa mga magiging late viewers natin, you can rewind this live. So may access kayo para mag-rewind. And then para sa ating mga viewers right now, live viewers, baka naman pwede share lang natin tong live na to para marami tayo. The more the merrier, ika nga. So gaya ng sabi natin, araw-araw may nagtatanong sa atin sa page natin, araw-araw may sinasagot tayo. Pero pag may isang makabuluhang tanong sa atin, sabi ko nga, sisikapin kong ibahagi sa inyo, no? Pangkalahatang sagot na. Ito actually, yung tanong na to, hindi sa page sa channel ko to sa YT tinanong. Buksan natin para ma-recognize natin yung nagtanong. Yung pangalan, yung kanyang mismong channel din. No? So, i-recognize natin. So, tingnan natin kung sino yung nagtanong na to. Para maganda-ganda ang sagutan ng katanungan natin. So, may 13 viewers na tayo. So paki-share naman yung live natin mga kasama. O yung gusto pa lang sumama sa live ko rito pwede tayong mag-accept ng kasama natin sa live. Mag-request lang kayo na to join live, no? So yan. Si RBE Breeders saka si Noli de los Reyes ang nag-comment sa atin sa YT. No, shout out sa inyo, sir. So ito kasi yung katanungan niya So ang katanungan niya kasi mga kasama, dito maraming naguguluhan to, no? Ano raw yung connection ng rehemento o suplemento sa paggiri ng ating alaga? So usaping giri. So, sagutin natin ng maayos yan. Kasi nung una, ganyan din ako Pero, ang isi-share ko sa inyo, based sa experience ko kung paano ko na-control yon at naalis ko yung problema na yon. Kasi nung una rin, marami kong tawag dito, haka-haka, pinaghihinalaan kung bakit na pumupunta sa punto na ganon yung ating alaga. Minsan nasisisi pa natin yung gamit natin mismong rehemento at suplemento. Pero ang totoo mga kasama, may connection din yon. Pero sa 100%, ang connection noon ng rehemento at suplemento natin is around minimal 10%. Nakadepende pa yan kung anong klase yung gamit mo. Okay? But yung sasabihin natin na yun talaga yung pinaka-root cause, ay hindi. Napatunayan ko ho yun through my experience and through my tawag dito, long period natin na nag-handle ng mga alaga nating hinahanda. So first and foremost, gandang gabi sa inyo sa lahat ng watcher natin, Paki-share naman yung videos natin para dumami tayo. So the more the merrier nga, ika nga. So yan. O yung mga bagong dating dito sa live natin, kung hindi nyo nasimulan, just click this live and then pwede nyo i-rewind para masimulan nyo uli, no? Pero kung gusto nyo sumabay na sa agos ng topic, just stay put. Pwede nyo naman balikan yung certain hours, minutes na hindi nyo na abutan. So yun nga, usaping giri tayo ngayon. So yun mga kasama, yung regarding sa ginagamit nating rehemento, suplemento,
slightly may kinalaman, pero very small tawag dito, percentage out of 100. Ay siguro sa ratio ko it's around 10%, no? Pero ang tunay na rason, no, ng paggiri natin, ng paggiri ng alaga natin ay wala talaga dyan, mga kasama. Wala sa ginagamit nyo na kung ano paman. Ito, magtaas na ng kilay, magtataas. Pero ito katotohanan. Kasi experience nga eh. Sabi nga natin, experience is the best medicine, di ba? Saka experience is the best teacher. Ika nga. Alam nyo, mga kasama, yung ugali ng alaga natin na paggiri, wala ho yan sa ginagamit ninyong rehemento at suplemento, kundi kung paano ang standard way ninyo ng pag-handle ng alaga ninyo. Bakit ko nasabi ho yan? Usually, ang mga gumigiri, mga kasama, may tatlong aspeto. Para sa akin, para sa akin, ito pananaw ko. So, we are accepting any kinds ng komento o sharings. Okay yan, mas dadami. Pero for the past few years na na-experience ko sa pagtatala ko, no, sa paglalag ko, kilala nyo naman ako, kapag naghahanda ko, lahat ng mga problema nilalag ko yan sa logbooks, and then I'm trying to solve it. Kung paano ko na-solve, nilalag ko rin yan. So kaya may naging tatlong biggest aspect na nagiging dahilan kung bakit ang alaga natin nagiri. Saka 80%, no, nangyayari yan sa mga bata, no? Sa panahon ng mga bata. Alam naman natin ang bakbakan ngayon puro 'di ba? Right now, puro mga bata ang sabakan ngayon. So, wag na natin banggitin talaga yung right terms kasi bawal 'yun eh. Naka-live pa man din tayo. So, mga bata. So, number 1, syempre, familiarization. Hindi sila well familiar, especially sa kulay, no? Sa kulay. Biggest aspect yan. 50% of chances na talagang may giri sila pag hindi sila sanay sa kulay. Pangalawa, lack of experience. No, yung alaga natin, lack of experience. At ang pangatlo, masyado tayong soft-handled, no? Sa mga alaga natin, masyadong na baby. Halos ayaw masaktan, halos ayaw madampian nga ng kung ano. Yung iba nga may kaartehan na pag gloves pa. Paano mo sasalatin ng maayos kung naka-gloves ka, di ba? So, balikan natin yung mga explanation ng 3 aspects na pinagbabatayan ko. Kaya hindi ko sinama yung rehemento at suplemento dyan kasi napakalit ng chances nun eh. Mamaya i-explain ko rin. So, number 1, yung sabi nga natin, color familiarization. Kaya nga nakita nyo yung abang lingkod, di ba? Especially, may mga yung signature line ko umiikot saan? Black, blues, white. Di ba? That is my favorite. Kasi ika nga, pag kakaiba ang kulay mo, may bentahe ka sa taas. Kasi nandyan yung minsan, ayaw talagang paluin, nag-aalangan pasukin. Minsan, sasayawan ka, no? Yung gigirian ka. So, nasa iyo lahat yung chances para makuha mo yung first notch, first buckle. So, kaya ganun ko kapaborito ang off-color. Okay? So, yun ang unang aspeto. Ngayon, sabihin na natin na sanay mo sila sa off-color. Pero kung kulang naman na kulang sila sa experience, no? Nandiyan kasi, sabihin na natin parang tayo rin sila eh. May lumalaking mayabang, hambog,
iba yung way of iba yung way ng ano nila yung tawag dito, yung pagko-conquer ng territory nila Kumbaga iba yung pag-aangkin nila ng territory sa pamamaraan ng pagsayaw nila Pinapakita nilang brusko sila, pero in their fact medyo delikado yon. Kasi syempre merong nakakabit sa atin na bagay pero kung nasa wild sila kasi minsan ang parang hamon nila, parang instinct nila, susubukan kita, saktan mo ko, pag ako gumanti sa'yo mararamdaman mo yung sakit, parang ganon. Kasi sa kanila on the wild ang gamit nila is poor, pero in sports, in reality, may nakakabit sa atin. Kaya yung pagpasok na ganon, yung magbubrusku-bruskuhan sila, napakadelikado nun. Talagang one time ka lang, may higa ka talaga dyan. Diba? So yun yung pangalawa, na lack of experience. Kaya nga, sinasuggest ko sa inyo, once na nag-umpisa, na nagtapang na sila, o naglaban na sila, ang minimum requirement sa amin ng experience and spar, at least umabot sila up to 35 session, at doon iba't iba na yung kanilang kinaharap. Kung maharap sila ng off color, kung maharap sila ng kapwa nila kaedad, humarap sila dun sa medyo binatilyo, yung mga tinatawag nating mga young age, yung middle age, at meron dun sa mga experience age na talaga, so binibigyan natin sila ng good experience. Kaya nga minsan kapag bago pa lang sila, dumadaan pa lang sila sa training, kino-correct na natin. Kaya nga malaking bagay mga kasama yung dami, yung may handle na mahaba talaga, may advantage yun. Kasi yung paggamit naman ng daming mga kasama, hindi naman pang show lang yan, nagaganong-ganon mo lang, yung paangatin mo lang para pa gusto mo lang pahatawin sila sa ere. Hindi po doon nakukuha yung talas nila Dapat may proper way of teaching din tayo sa kanila. Gaya ng sabi ko nga sa akin, ang practice ko, kapag first time silang ginamitan ng dami, sa malayo ibababa na sila, then sa malayo rin medyo ibababa ko, imimimi ko yung pagbaba sa baba, dandaan kong ilalapit. Pag pumasok sila ng pagiri, talagang ipinapalo ko sa kanila yon. Pero yung palo naman na syempre kontrolado, yung tamang iikot lang sila, yung tamang mahilo lang sila. So pag nahilo, awatin mo na, bukas naman. O kita mo kung di magtanda yon. Ngayon, kung paulit-ulit niyang gagawin yun, at paulit-ulit mo rin gagawin sa kanya yung lesson na binibigay mong yun, sa susunod na makakita yan, makita mo biglang i-stance na yan, mananansya na yan, di-discarte na yan. O pag nakita mong gano'n na yung instinct nila, that's the time, introduce mo sila sa kaedad nila, bigyan mo sila ng train dun sa kaedad nila. And then pag nakita mo na nag-adaptive na sila, medyo buo na, itaas mo yung level ng kaharap nila, bigyan mo sila ng medyo mga ahead sa kanila ng 1 year. Ngayon pag na-conquer nila, matuturuan sila kasi nun, lalo't especially mga winner yung ginagamit nating kalaro nila, yung may mga diskarte na, makita mo mag-a-adapt sila ng diskarte. Pag nakita nyo medyo natututo na at hindi na sabog yung kanilang palo, yung hindi na wasiwas, na wala sa hulog, birahin nyo ng age, paramdam nyo sa kanila yung bigat nung talagang laro ng age. O ngayon, pag nakaramdam yan mga kasama, makikita nyo ang alaga nyo natututong mag-pacing, natututo yan mag-pacing, natututong umistance yan. Ngayon, yung dati ko ring sinisisi kasi dati sa akin is yung sabi ko, suplemento yata problema ko, rehemento yata problema ko which is mali. Hindi pala, kasi ugali yan that is characteristic, manners nila yan na kailangan i-correct. So yun yung
isa na sinasabi kong lack of experience, 'di ba? Na sa tatlong aspeto na sinasabi ko. So una, hindi sila familiar sa colors. Second, lack of experience. At syempre, yung pangatlo, ano na nga ba yun? Nawala sa isip ko, sorry, nagdadrive kasi ko. Yung pangatlo natin na aspeto, nasa dulo ng dila ko, hindi ko mabanggit. Okay. Ba't hindi ko mabanggit? Kasama, pakitulungan nyo nga ako yung pangatlo na nawala sa ano ko, sa hulog. So, dalawa kasi focus ko no, sa live saka while driving. Yung three aspects is unfamiliar sa colors, lack of experience, and then mishandling natin. Okay, yung binibaby natin. No? Kasi yung the way na mag-alaga tayo sa kanila, kung medyo soft-handled natin sila, kumbaga yung sabi ko nga, yung kaartehan may lugar yan eh. Pero yung nagtitrain ka sa kanila, walang lugar ang kaartehan. Yan yung isang baguhin natin. So, wag kayong maaawa during the training session nila. Kaya nga sa akin mga kasama, in the whole 5 days in 1 week, 2 times a day sila. 2 times, Monday to Friday, 2 times a day sila. Pero, may control. Sabi ko nga, sa umaga, no? Maagang maaga, kasi minsan alas 4, alas 3, gising na, maingay na dun sa yarda namin. Kasi, single buckle, isang palo, awat. Sa hapon, bago mag-meal, no? Umpisa nila ng 2 p.m, single buckle uli. Puro ganun, single buckle. Ganun lang. And then, pagdating ng Sabado, at early in the morning, yun yung talagang heavy pairing nila, heavy spar nila. Ay talagang sinasarado pa yan. Alam niyo yung ibig sabihin ng sinasarado? Unang banggaan, malalayo ang pagitan nila talaga, halos dulot-dulo. So, binibigyan namin sila ng up to 5 to 6 buckles, no? Pag umangat, bigyan nyo ng 4-5 dikitan. O, pagka natapos yun, awat. O, pahinga. Pag napahinga, nakakain na sila, bigyan ng recovery, no? Recovery pill. And then, after nilang makakain, naka-recovery pill, pahingaan nyo lang ng 30 minutes, lagay nyo sa sunbath. Ipasunbath mo sila kada Sabado. Yun naman kasing sunbath, that one is natural na way nila para magtanggal ng pananakit ng katawan. So, relaxation nila yun. So, ganun yung ginagawa namin na routine. Kasi kung iso-soft-handled mo sila mga kasama, hindi sila magiging ng experience. Kadalasan, ang nasisisi natin, yung ginagamit nating rehemento at suplemento, which is meron naman talagang connection rin yan, pero napakaliit. No? Kasi ang connection nun, kagaya niyan, kung mishandled natin yung alaga natin, o soft-handled tayo sa kanila, kulang sila sa experience talaga, no? Especially, bata yung mga yan, talagang kailangan, bigyan mo na magandang experience yan, para masasabi mong magkakaroon ng performance na maganda. So, ngayon, ang lakas pa ng ginagamit mong rehemento, suplemento sa kanila, sobrang init na sa katawan nila, and then, yun nga, soft-handled sila. Siyempre, sa sobrang init nila, magiging brusko sila. Pagdating sa taas, gaya na sabi ko nga sa inyo, isang way nila ng pag-claim ng territory, isang pagsayaw ang paggiri. Kaya lang, kung gagawin nila yon sa oras ng kanilang eksaminasyon, ay Diyos ko, delikado yon. Hindi naman silang nasa wild na kapag may pag-asa sila na bumawi pag nasaktan. Tsamba na lang kung mapuruhan talaga sila ng spore dun sa tinatawag talagang puruhan, no? Lalo't bunbunan. So yun yung
three major way para sa akin na dahilan ko kung bakit nangyayari yan. Kasi kaya ko naman nasabi yung tatlong bagay na yan mga kasama. Sabi ko nga sa inyo, ang babanggitin ko sa inyo, base na sa long experience ko. Saka may dalawang klase mga kasama ng pagiri ha. Merong isa talagang totally giri talaga, at merong isang diskarte talaga. Meron talaga tayong alaga na gano'n ang diskarte. Sasayaw ng mahaba, pero kapag nandun na siya sa kanyang tinatawag na range, no? At bigla mong papasukin, aangat ng bigla. Yun yung magandang, yun yung sinasabing magandang giri. Kasi pameki yun eh. Yung akala mo, sasayawan ka, papasukin ka ng alanganin, aangatan mo pala. Minsan, diskarte yon. Pero yung habitual, yung sinasabing habitual na talagang yung talagang habitual dance nila, yung giri talaga nila, yung talagang sagad na sagad, talagang halos idikit na yung katawan papunta dun sa kaharap niya, yung parang isinubo na yung sarili, yun talaga hindi magandang habitual yun. Something may mali, no? Gaya nga ng sabi natin, lahat nagsisimula sa amateur. Parang boksingero. Pag amateur, sabog-sabog pa ang diskarte. Basta bara-bara suntok rito, suntok ron. Diba? Parang ganun, bara-bara. Bara-bara talaga ang kilos. Ngayon, kung pipinuhin natin sila through proper handling, through proper training, proper introducing ng different kind of colors para familiarization, no? Makikita mo, magiging sila ng experience. So, halata mo naman na magiging sila ng experience eh. Kasi gagawin nila yan every time na magtitrain ka. Marunong na silang mag-abang at yung stage nila. Kaya most likely nakita nyo mga kasama pag lumalaro tayo, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, gustong gusto ko talaga yung event ng mga batang ganito ngayon. Yan talaga ang gustong gusto kong pasukin. Kasi dito walang matigas dito. Lahat tayo bata yung gamit natin. Walang matigas. Pag tumama ka ng isang maganda, may angat ang leeg mo. Dito walang kilalang malaking pangalan dito sa stage na to. Dito lahat patas to. Patigasan na lang talaga ng handa to, patigasan ng pointe, pagalingan na lang talaga ng pagpreparasyon sa alaga. So isipin mo, kung well experienced na yung alaga mo, may bentahe ka na syempre sa first bucket, diba? So yun yung bentahe mo. Walang pinag-iwan yan sa boxer na makikita mo hilog na yung record eh. Kaya nga, di ba, kapag nakita nila na eksperyensado na marami ng record, tapos biglang iniharap doon sa mga beginner class na maganda rin ang record, pero ilan-ilan lang ang pagdating ng kanilang bettings doon, talaga nadidihado pa, di ba? So, yun yung sinasabi ko. Iba yung may experience. Kasi kapag may experience, may diskarte. Saka siguradong buo na yung galaw nila. Hindi na sabog-sabog. Kaya minsan may sasabihin, sir, ang galing-galing naman na ito, lintik mamaato eh. Bakit hindi kaya tumama? Slow mo. Yung the way ng pagpalo nila, may mababa, may sapat, may mataas, may lagpas, yung talagang makikita mo hindi pare-pareho yung point ng target. Hindi kagaya nung accurate accurate thrower na sila, yung accurate puncher na sila. Yung masasabi mong body puncher talaga, pag pumalo talaga, nakaanggulo na talaga. Kumbaga, batak na yung kilos. Kaya nga sa atin dito mga kasama, kung gusto nyo pasukin ang mundo ng mga batang kompetisyon, siguraduhin mo mga kasama, bigyan mo ng tiyaga. Kasi dito, sabi ko nga sa inyo, tiyaga ang sagot dito sa panahon ngayon, sa tawag dito sa labanan ngayon. Tiyaga. Kaya sabi ko nga, kung bata ang gusto mong pasukin, the more na makakapagbigay ka ng eksperyensya
sa alaga mo, the more na may bentahe ka. Kasi syempre, tawag dito, marami kang mga bagay na magiging bentahe at maiiwasan eh. Unang-una, maiiwasan mo yung alanganin na pagpasok nila. Kahit papaano sabihin na natin yung 50-50 chances natin pag umakyat tayo, sabihin na natin na meron naman tayong masasabi sa sarili natin na alam ko kung paano ko binigyan ng experience yung alaga ko. At least tataas tayo kahit 60-40. Kumbaga magkakaroon ka ng self-trust eh. No, na hindi ka lang 50% umaasa, at least 60%. Samahan mo pa ng magandang pagpointe, magandang preparasyon mo, 'di ba? Tapos maganda pa yung estilo mo ng pagkabit ng kanilang gamit. Ngayon, aasahan mo, pag hindi talaga pumapasok yung alaga mo at nagpapapasok, may chances kang makauna. Kaya minsan, yung experience, dyan din natututo yung alaga natin na, kasi may tinatawag na inip-talo eh. Di ba yung nag-aabangan parehas? Ang unang pumasok, talo. Ngayon, kung hinog sa experience yung alaga natin, hindi papasok ng alanganin yan. Didiskarte yan na siya yung magpapapasok. No? Minsan, tutuka-tuka yan. Akala mo, walang pakialam, palapit ng palapit. Pero ang ginagawa niya, pinapain niya lang para pasukin siya. Pero nakahanda yan. Pag biglang kumilos, nakaangat na kaagad tayo, naka-ere na. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kasama sa akin, pag namimili ako, ayoko nung parang Armalite eh, taka yung ganan, yung bilib na bilib sila na ayoko dyan. Ang gusto ko talaga tawag dito, angat sarado, and then may follow up. Enough na ako ron, kasi ang pinaka-importante sa gibaang labanan, angat sarado ka, may follow up ka, saka yung damor na magaling silang mag-wait. Kasi kaya nga ginawa yung mga multiple na yan eh. Pangontra yan dun sa magagaling talagang umatras. Kaya nga, alam nyo mga kasama, ito, no offense sa may hilig sa mga guwapo na yung especially the sweater. No? Sweater. Kasi ang tawag ko dyan sa mga linyada na yan mga kasama, disposable line eh. Kasi magwagi man yan, giba-giba din yan. Bibihira yung may uwi mo na buo. Siguro sa 100%, 10% ang mauuwi mong buong buo sila. The rest na 40%, mauwi mo sila giba. 'Di ba? Yung 50%, uuwi mo sila na talagang naka-plastic na. So yun yung chances. Ngayon, pansinin mo yung sa amin, at least yung ganong estilo na talagang may ingat, no? Angat, may follow up, may wave. At least 50% to 60% dun, malaking chances mo na hindi naka-plastic silang uuwi. Uuwi silang survivor. Kaya sa akin nga, kapag may nagpupunta sa akin mag-a-acquired ng gagamitin nila, alam ko na yung baguhan sa eksperyensado. Kasi pag nag-request, sir, pwede ba tong spar? Yes, sabi ko, pwede. Bakit hindi? Oh. Pagka nakakita sila ng talagang bakbakan, ay, pili na kaagad yun. Maniwala kayo. Shoot deal yun. Pili yun. Ako naman, ngumingiti ako dahil talagang gusto kong alisin yun. Pero kapag nakita nila yung pacing lumaro, yung stylish, kung tawagin ko, kumbaga, anong tawag dito? Offbeat stylish. Nakaw, ayaw na kaagad yan. Pero yung mga pumupunta sa akin na veterano talaga, ay yun ang hinahanap. Ay doon naman lumalaglag ang tuka ko. Dahil syempre, yung mga iniingatan ko, tinatago ko, makukuha. Diba? Kasi ang una ko talagang hinaharap sa kanila yung sinasabing super, yung bakbakan talaga, ratratan talaga. Kapag malalaman mong veterano yung kumukuha, ayoko yan, sir. Yun ang ano. Kapag sabi nilang ayaw niya yan, sir, ano recommend mo? Saka ito.
tingnan mo to kung gusto mo to. Pag nakita, yun, shoot yan. Yun. Yun ang mas kinukuha ng mga veterano. Kaya alam ko yung eksperyensadong kumukuha sa akin sa kabeterano. The way na mamili sila. Alam ko na. So, yun yung mga sinasabi ko nga kasama. Hindi porket bata ang ginagamit natin sa season na to, hayaan natin sila yung dahilan na, yung iba kasi ang dahilan, natural born na magaling. Meron talagang natural born na super galing. Wala akong wala akong kontra dun. Talaga may lumalabas na ace. Marami na, 5 makuha mong ganun. The rest, kailangan mong turuan. Kasi gaya nga ng sabi ko nga mga kasama parang sa estudyante lang natin sa eskwelahan yan Pare-parehas ang edad ang pumapasok, no? So, meron talagang yun. Pasensya na mga kasama, naputol, na dead spot ako. So, yun yung sinasabi ko mga kasama, no? Hindi porket nandito to sa season na to, hayaan natin. Gaya na sabi ko nga, no? Ulitin ko, parang eskwelahan lang ng mga bata yan Meron talagang napupunta sa star section, sharp. Given na yun. Pero isipin mo, out of how many pupils, ilan lang yung napupunta sa star section? Because sharp sila. Di ba piling-pili? The rest, madedevelop natin sila, matuturuan natin sila. No? Huwag nating sayangin yung pagkakataon na maturuan sila. So, try to evolve. No? I-evolve mo sila para matuto. Yun lang yung parang aspeto ko, no? So, binibigyan ko kayo ng idea, experience, kung paano ko humahandle ng mga bata na paano ko piniprepare. Pero mga kasama sa akin, may malaya tayong pananaw May malaya tayong, anong tawag dito? Idea. Sa akin, sinishare ko lang, no, mga kasama, yung experience ko. Ngayon, kung meron kayong mas maiging pamamaraan, share nyo lang. Wala namang problema yon. Kaya sa akin, sabi ko nga sa inyo, nahinog na lang siguro yung kaalaman ko sa industry na to because of my experience. Saka siguro naman tawag dito nakakapagsalita ako sa inyo ng ganito kasi meron naman tayong naabot, di ba? So, galing din sa naabot na yon, sabi ko nga sa inyo, dumaan din ako sa gulong, trial and error. Dumaan din akong mamulot ng sako-sako sa taas, di ba? Yun yung pinaka hard things na tatanggapin natin sa sports natin Yung tanggapin natin na saan tayo nagkamali. Pero sabi ko nga, yung mga pagkakamali na yon, ang tawag ko kasi before niyan, expensive lesson. No? That is one of the expensive lessons. Sabi ko nga sa sarili ko. Kasi bakit kamo expensive lessons? Minsan, nung panahon kasi namin, ang taas. Sobrang taas ng kumpiyansa And then, syempre, dito, ito ang usapan, di ba? And then gugulong ka. Makita mo, alaga mo, nagigrepo, sumisirit. Pero sa kabila ng ginawa mong lahat, expected mo makikipagtigasan. Talagang lalaban siya hanggang huli. Pero mangyayari, bibigay kasi parang sirit ng grepo And then minsan naman makikita mo, hindi ka man lang nakapingpong, biglang sumayo, kumiri, nabakbakan. Ngayon, through trial and error, no? Trial, error. Tapos learn from mistake, learn from tawag dito yung hindrances mo. Na-develop unti-unti. Hanggang sa na-find out ko talaga na sabi ko, parang may mali Then nung ginawa namin yung formulations na yan, actually meron akong one mentor na nagsabi sa akin na subukan ko yan. That is si Tatay Inchon, no?
Alam niyo naman, magkalapit kami ni paring Raymer. So nabigyan ako ng good advice ni Tatay Inchon. So wala na rin ngayon kasi. So yun. Ito pala si Mrs. Kamusta? Mag-order. Mahirap mag-order. Saan tayo? Doon na lang. Kabila. Sige. So yun mga kasama. Sabi ko nga, siya yung nag-assist sa akin nun. Kasi actually, si Tatay Inchon, isa rin sa trainer ni paring Raymer eh. Doon din natuto, doon din nahinog. So, syempre, may experience. Saka isipin mo, multiple Candelaria title holder silang mag-ama eh. Di sabi ko talagang may magandang may magandang technique. So galing doon, inadapt ko lang. Then galing sa adaptation kong yon, syempre, natuto na tayo eh. Nung natuto tayo, dinevelop pa natin. Ano bang mas maigi? Doon ko naman nakuha na the more the experience na binibigay natin, the more na mas lalong nagpe-perform sila ng maganda. Siguro sabihin nga natin, loss, dumadating talaga yan eh. Pero tingnan mo yung kilos. Huwag kang malungkot kung makita mo namang ibinigay niya yung kilos ng alaga mo eh. 'Di ba? Talagang nandoon minsan eh, meron talagang sabi nga natin, much better opponent on that day. Hindi naman lahat araw Pasko eh. O kagaya ng pambansang kamao natin, si Manny Pacquiao. Isipin mo ba, sa lalaki ng mga tinalo niya, sa isang kalibel niya, doon siya na gumulong. 'Di ba? Doon siya pinahiga sa lona. So, kaya nga sabi ko nga, darating ang oras, may better opponent na darating eh. Pero pag yung oras naman na para sa'yo talaga ibibigay yan. Kasi sa totoo lang, magaan yan kasama yung, sabihin na natin hindi naman magaan, paanong tawag dito? Kumbaga, hindi mahirap abutin at magiging madalas yung pagbisita sa'yo ng swerte. Kapag binigyan mo ng dedikasyon, binigyan mo talaga ng masusing tutok, no? Yung alaga natin, hindi malayong makuha mo. O, kita nyo, sa atin, no? Isipin mo, from runner-up lang tayo nung February, nakuha natin yung kampyonato, umiscore tayo ng magaganda, dumayo tayo kung saan-saan, kumukuha tayo. Hindi man natin nakukuha madalas yung minimithi nating tropeyo. Pero yung record, pagbasihan mo yung record mo, di ba ang ganda? Pag maganda record mo, ang sarap tawag dito, napakasarap tingnan na yung, kumbaga mas lamang ka on win side eh. Kaya yung pag-iri mga kasama, huwag nyong isisi yan sa binibigay nyong supplemento or emento. Walang kinalaman yan. Maniwala kayo sa akin. Kasi ang ginagawa naman ng mga rehimento na yan at supplemento na yan is pataasin yung level nila eh. Yung conditions nila, yung condition nila pataasin ang level. Kasi anong kinalaman ng rehimento at supplemento, in my opinion, no? In my opinion, ito sa tinatawag na ugali. Kasi ang pagsayaw, ang pag-iri, ugali yan. Hindi ho yan nakukuha, hindi yan epekto ng, di sana lahat ng ginagamit nating rehimento, suplemento, may nakalagay dyan, no? Avoid abusive use of this one kasi magre-resulta ng ganito, ganyan, bla bla bla, di ba? Yun yung sinasabi ko na imposible talagang mangyari. Sabi ko, imposible mangyari yon kasi wala namang binuo o dinevelop na ganon yung epekto. Tanging yan pag-develop ng mga nutrina, minerals, kung ano pa man na need ng katawan, yun ang gawain yan. Bakit isisisi nyo dyan yung pag-iri?
Sa akin, yung paggiri, most likely, 60%. Ang tumbok ko dyan, soft handling, mishandling. Yan ang sinisigurado ko na sure ball ako. Ayan, sigurado ako dun. Mas lamang yung mishandling, yung kumbaga sobrang selan na wala sa ayos. Tapos kulang ka naman pala sa pagbibigay training mo. Yun. No? And then 40% lang sa akin yung para doon sa miscolorization. So sana tayo kapagbigay na naman ng panibagong idea sa inyo, no? And hoping na yung idea na binigay kong to, itong punto na to, makakatulong sa atin. Kasi sabi ko nga, hindi ako magdadamot sa inyo sa kaalaman ko Pero sabi ko nga, gaya na always na sinasabi ko, ang ibabahagi ko sa inyo is through my experience. So, yung experience ko na yan, mga kasama, talagang proof na yan, tested na yan na yan talaga ang naging problema ko at nangyari sa akin. Pero through the years, na-find out ko yung naging problema sa akin. Siguro sa inyo ganun din, maaring ganun din yung nagiging problema nyo na hindi nyo lang nalulok up, no? Kasi alam naman natin sa lahat, no, sa buong mundo, kilala tayo sa isa sa pinaka maselan pagdating sa alaga. Kaya yung taga US nga bilib na bilib sa atin sa way natin ng handling ng mga alaga natin. So, yun yung may share ko lang sa inyo, mga kasama, dyan sa usapin ng paggiri na yan. Ngayon, para naman balik tayo ng pasasalamat, no, sa inyo, isa-isahin natin yung komento nyo. Bukas lang ako ng aking tawag dito, bubukas lang ako ng monitor para makita ko yung mga komento, kasi dito hindi ko makita So yan, isa-isahin natin. So ang dami na pala, no? So dito, ba't magkaiba? Sige, dito na lang tayo sa muna. Nakikita pala rito. Leslie Arellano, gandang gabi sa'yo. Zeld Inch Repuerso Eracho, haba ng buhok mo, sir. Mahaba na, sir. Nauubos na kasi, sir Kaya pantakip na yan. Ronald Magtulis, bahala, sir, ingat sa drive. Salamat, sir. Jan Tabamo, ano yan? Good evening, sir. Good evening din sa'yo, sir. Joven Francis, Boss Jarby. Ano po maganda pag bitaw sa ruweda ng manok? Yung manok na sumusugod o manok na naghihintay? Sir, ikaw ang tatanungin ko regarding dyan. Kung ikaw, sir, sundalo na sasabak, sir, sa gera, anong gusto mo, sir? Yung kukubli ka na tsetsempo ka, o yung tatakbo ka sa gitna ng kapatagan na yan, sir, na nakaumang sa'yo kalaban mo? So logic lang yan, sir. The more na pinapwesto mo ang alaga mo, the more na mas maganda na taktika kaysa yung pasusugurin mo. Kasi pag sabi ko nga, pag ang alaga nyo sugod-sugod, wala sa maayos na pointe yan. Trust me, sir. Manny Insinares, good evening, sir. Ingat lagi, salamat po. JR Integrated Game Yard, off color advantage yan always. Yes, opo, always. Babrax Kampilan, good evening sa iyo, sir. Salamat po. Nakaparking tayo ngayon at bibili lang tayo ng panghapunan na sa pagsasalo-saluhan ng pamilya. Mateo Dugos, si Ison D. Francisco Lugod Jr., good evening po. Sparser na walang gloves. Sa akin, sir,
kung ang gamit natin ay mga bata, kasi matutulis yan eh, no, matutulis, talagang yan talaga kailangan takpan. Pero yung doon sa mga age na, at kapag nagte-training kami, pinuputo lang namin ng sagad yung spore nila. Hindi kami hindi kami naglalagay na ng gloves sa mga age na talaga, no? Pero sa young ones, dahil sobrang tulis niyan, sir, kailangan medyo konting ingat. Naglalagay tayo dyan, sir. Silak Ab. Nasa na yun? Nawala. Yan, Silak Ab Game Farm. Ingat, sir, sa pag-drive. Good evening. Gandang gabi rin sa'yo, sir. Alquin B. Baldonido. Sir, next topic sa next live, pagbabawas sa timbang. Alam ko, sir, na ituro ko na yung pagbabawas na yan, sir. Meron tayo dyan, sir, sa mga wall natin. Try to anong tawag dito? Try to search natin. Uy, may nag-funny face doon sa naka-pin post natin na you can support. So, sino kaya yan? Tapos may lumuluha pa. Bakit? Galit na galit sila, no? Pag po ba 12 o'clock, mabagal ba siya pumatay? Sir, nasagot ko na to. Last topic pa. I think ikaw rin yung nagtanong nun doon, sir. Benedict Bulado. Shout out, Sir Idol JRB. Have a safe ride po. Thank you. Magandang gabi, sir. Sir Rowel Andres, gandang gabi po sa inyo. DGF Asil, pabor ako dyan. Timing at cutting, mas importante. Yes, cutting is the name of the game. Ika nga. Vince Atamer. Nako, sir, salamat po sa not only 500 but 700 star. Thank you so much, sir, for the star. Iniipon ho natin yan, sir, kasi right now may report na tayo, no? Meron na tayong at least earn na umaabot na ho ng $53 yung star natin. Sabi ko nga sa inyo, tingnan natin kung saan naaabot yan. Tumbasan natin ang iraraffle natin sa December. Yung mga star na yan. And then kay Rodrigo Pareno. Good evening, sir. Correct po mga sinasabi mo. Salamat po. Paano yung mga nagsisipagtalo? Sir, yan walang gamot dyan, sir. Pag yung nagsisipagtalo, sir, something may mali ka na kailangan mong i-adjust, sir. Pero wala nang ibang susi dyan, sir, kundi tingnan yung maigi, sir, yung setup. Ogtaro, ingat sa biyahe, sir. And then Vincent Jonas Ibarsabal, sir, ano po dahilan na hindi umiitlog ang inahin pagkatapos maglugon at mga lunas para umitlog? Sir, priming lang yan, sir. Kailangan mo lang silang i-priming, sir, ng maayos. Idol talaga. Roger Abella, salamat po. Shout out po, sir, ingat sa pag-drive. Sabi na Richard Toriano Bungais. Mike Alombro, gandang makinig sa mga idea mo, sir. Nakaka-inspire talaga, kaka-repress sa pag-condition. Salamat po, sir Mike. Ricardo Ceresa, pa-shoutout boss from Saudi Arabia. Ricardo Ceresa, shoutout sa inyo dyan at sa mga Pinoy dyan, Saudi Arabia. Leo Remo, sir, good evening. Out of curiosity, how many percent of your winnings are you giving to your wife? Sir, tayo naman sabi nga natin, traditional na ugaling Pilipino, all your earnings should be surrender to your family always. Family priority first, nothing else. So, yung panglaro natin, meron talagang puhunan yan kasi negosyo natin yung farming So, sa farming, kung ano yung puhunan natin, yung panglaro natin. Kasi, laging namang may pumapasok yan Ngayon, kung may chances, no, na binigay sa atin, na kumita tayo, nag-win tayo, syempre, balik mo na lang yung puhunan, yung win mo. Unang-una, yung mga tao natin sa farm, suklian natin yan, bigay natin yung para sa kanila, then the rest sa family. Yun ang masasabi ko. The more na magaan ang bigay mo sa family mo, magaan ang pasok sa inyo ng buenas. Raniel Cabrera, good evening po sa iyo, sir. And then Winsky Sabla, good idol, amping palagi at salamat sa gabay. Salamat. Vince Atamar, nako, nag-additional 400 star pa si Vince Atamar. Total of 1,100 star. Sir, thank you so much, sir. Thank you so much. Very appreciated, sir.
Danny Dukay, ingat sa biyahe sir from Arizona. Pencil Course, hello po Sir JRB, magandang gabi sa'yo Pencil Course. So yan. So mga kasama, hopefully tayo nakapagbigay ng magandang idea, no? At nakakalungkot, merong nag-sad sticker sa atin, saka nag-lap sticker, siguro dumaan sa wall natin yan. Usually mga criticizers natin yan, no? So okay lang yan, hindi sila happy sa sharing sa atin. Malamang hindi yan mga kagaya natin sa industriya. So ulitin ko mga kasama, huwag kayong magsawang magtanong lang ho sa atin, kasi pag nakita nating magandang topic yan, always didiscuss natin yan. Wherever I am, whatever I'm doing, basta may chances, gagawin natin yan. Kagaya ngayon, right now, pauwi ho kami. So while going home, tayo magbibigay ng magandang pag-uusapan lagi dito at kapupulutan ng idea. Ano uli yung sabi mo sir sa rest place pagkatapos bugbugin o turuan yung mga batang alaga? Sandbathing. Buhangin sir, buhangin po. Doon sila pagkatapos sila makapagpahinga sir at makakain, na-recover na natin sila, ibigay mo sila sa sandbathing para mag-refresh yung muscles nila. Shipusado. Yan po yan sir. Sandbathing po sir, hindi rest place po yan. Sandbathing. So, mga kasama, paano? Kami ay didiretso muna ng uwi. Kapag may natiso do tayo na magandang katanungan uli mamaya, baka makapag-isip tayo kahit madaling araw mag-live tayo o bukas, ilalive natin uli. So, ulit ko, maraming salamat sa isang tao na nag-send sa atin ng star for today. Total of 1,100 star. Sir Vince Atamer. Sir, thank you so much for this star. Very appreciated po. And then, Emil Redondo. Ingat po palagi sir. Salamat sa inyo sir. At mga viewers natin sir. At sa mga sharer natin today. Maraming salamat po hanggang sa susunod na live natin. May nagpahabol, sir, maganda ba yung creatinine monohydrate sa Nokis? Okay. Sa tao mga kasama, pag tumaas ang creatinine mo, no? Ibig sabihin, may problema ang bato mo o yung kidney mo. Ngayon sir, sa ating alaga, wala silang sweat gland, no? Kasi avian sila Walang sweat gland, wala rin silang urinary tract. Meron silang urinary tank and tract, pero kasabay yan doon sa tinatawag na elupalus, yung daanan ng, alam nyo na yun, dumi, sumasabay. So, kung magbibigay tayo ng creatinine, so ano yung purpose? 'Di ba? May purpose ba sa alaga natin 'yon? Ano bang benefit sa alaga natin nun? Yun yung mga tanong Kasi wala naman silang internal part na magbe-benefits nun. So ngayon, kung wala silang internal parts na magbe-benefits para dyan sa creatinine supplement na yan, babalik ko naman yung tanong, anong use niyan sa alaga natin? Sabi ko nga sa inyo, maging mapanuri kayo, mag-research kayo, kasi in our industry, marketing is always connected in our society, dito sa industry natin, because our industry is business. Once naman ito, anything nagiging maganda at mabango pakinggan pag galing sa marketing strategy. So yun lang po yun. Good PM Sir Egbert Lu, Alfie Olot sa Castolo. Good evening sa'yo. So salamat Sir John Reynold, no? God bless din sa'yo. So hopefully dun sa nagtanong na huli na nagpahabol na yun, si Sir Jimi Hendrix Isla, nasagot kita ng tama dyan sir.
Salamat din sa iyo, Sir Shipo Sadu. So, sa mga latecomers natin, rewind nyo na lang po yung videos and po-posting na ho ito through our wall. So, muli po, papaalam na muna ako sa inyo at kami ay mag-hit the road na, going back home. And thank you so much sa mga watcher natin at lalong-lalo na sa mga star senders natin. Thank you so much. Ito po si JRB, ang inyong Mr. Natural.